Good afternoon, everyone. This is your host, Eman Frank. Ang ating daigdig ay punong-puno ng kamangha-mangha na likas na yaman. Kaya napaka-importante na magkaroon tayo ng kaalaman sa mundo ng ating kinagagalawan. Ang anyo ng lupa at tubig ay hindi lang isang aspeto ng ating planeta, kundi ito rin ay isang malaking papel sa paghubog ng ating kultura, ekonomiya at kasaysayan. Ating pag-aralan ang geografiya ng daigdig upang malaman ang kahalagahan at pakinabang para sa hinaharap na henerasyon. Lahat ng yan, dito lang sa It's Cool TV. Magandang hapon mga mag-aaral. So, sa ngayon, may ipapakita ko sa inyong dalawang larawan. At inyo itong sasabihin kung ano yung inyong nakikita. So, dito, sa unang larawan, ano sa tingin nyo ito? Zoe? Lupa. Okay, this is a land or sa Tagalog, lupa. Okay. Sa susunod na larawan, ito naman ay yes, Ian. Water. Very good. It is water or katubigan. So, sa tingin ninyo, bakit mahalaga ang lupa sa mga tao? Yes, Zoe. Very good, exactly. So, kailangan natin ng tubig para tayo ay mabuhay, tama? Paano naman ang lupa? Mahalaga ba ito para sa mga tao? Yes, Jefferson. Para tayo may student. Very good, exactly. Ito ay tayuan ng mga bahay at taniman ng mga gulay at prutas. So, kaya ito naging mahalaga. Next, ang ating tatalakayin ngayong araw ay patungkol sa ano sa tingin ninyo? Yes, Jefferson. Anyong lupa at anyong tubig. Mahusay, ito ay anyong lupa at anyong tubig. So una, anyong lupa. Ang anyong lupa ay iba't ibang uri ng kalupaan na may iba't ibang sukat, laki at katangian. So sabi ng mga heograpo, ano sa tingin ninyo ang heograpo or geographer? So ang heograpo or geographer ay mga tao na nag-aaral or dalubhasa sa mga lupain. Ang sabi nila, 30% ng kabuuang sukat ng lupa ay nasa ating daigdig. So, ibig sabihin, maliit ang bahagi ng kalupaan kumpara sa katubigan. Okay, next. Bundok. So, maaari nyo bang ilarawan kung ano inyong nakikita? Yes, Evelyn. Maaari mo bang pakibasa? Mataas na anyong lupa kaysa burol, pabilog o patulis ang taluktok. Mahusay. Ang bundok ay mataas na lupa at ito ay pabilog. At sa itaas, ito ay patulis. So ang halimbawa ng bundok ay ang bundok Apo, ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Okay. Ang susunod ay bulubundukin. Ano sa tingin ninyo ang bulubundukin? Yes, Zoe? Mataas at matarik na bundok na magdikit-dikit. Salamat. Ito, ang bulubundukin ay parang bundok, ngunit ito ay marami. Kung nakikita niyo sa larawan, ito ay larawan ng Sierra Madre na matatagpuan sa Luzon. Kung makikita niyo, di ba, hindi lang iisa, ito ay marami, tama? Kaya ito natawag na bulubundukin. Susunod, maaari mo bang pakibasa, Ian? May anyo at hugis tulad ng bundok, luwi, ni maaari itong sumabog kahit anong oras.
Salamat, Ian. So, ang bulkan ay para ring bundok. Ngunit, ang bulkan ay sumasabog or nagbubuga ng lava or magma. Okay, so ang bundok ay hindi naman pumuputok or ibig sabihin inactive. Ang bulkan ay active or pumuputok. Okay, ang halimbawa ay ang Mount Mayon sa Albay. Nakita niyo na ba ang Mount Mayon sa Albay? Okay. Susunod, meron tayong talampas. Makikita sa tuktok ng bundok. Ang talampas ay sa itaas ng bundok. Di ba ang bundok ganito? Ang talampas ay patag sa itaas. So ganyan ang hitsura ng talampas. Kung makikita nyo, ito yung talampas. Ito ay patag na lupa sa itaas ng bundok. Okay? Okay. Susunod is lambak. Isang mabang iyong lupa nasa pagitan ang bundok at durol. Okay, salamat, Jefferson. Ang halimbawa niyan ay sa Cotabato. Aking ibubuhit, ang burol ay ganito ang hitsura. Ang sabi dyan, isang mababang anyong lupa na nasa pagitan ng bundok at burol. Ito ang burol at ito naman ang bundok. So ito ang lambak. Naintindihan? Ang susunod ay disyerto. Ano ang nakikita niyo sa disyerto? Jefferson? Isang bahagi ng lupa kung saan ito mabubuhangin at napakainit dahil walang punong kahoy na makikita. Salamat, Jefferson. Ang disyerto ay isang mainit na bahagi ng lupain dahil ito, walang nakatanim or walang mga puno. So isang halimbawa ay ang Sahara Desert na matatagpuan sa Saudi Arabia. Okay? Next. Ano ang importansya ng lupa sa mga tao? Dito tayo nakatira, tama? Dito rin tayo kumukuha ng mga pananim katulad ng gulay at prutas. At dito rin tayo nangangaso or dito tayo naghahan or kumukuha ng mga katulad ng baboy, usa at kung ano-ano pang mga hayop na pwede nating kainin upang tayo ay mabuhay. Ang susunod ay anyong tubig. So kung kanina, ang anyong lupa ay may 30% base sa mga geographer, ang tubig naman ay merong ilang porsyento? Everlet. 70%. Mahusay, ito ay 70%. So ibig sabihin, mas malaki ang anyong tubig. So ano-ano kaya yung mga anyong tubig na nakapaloob? Unang-una ay ang karagatan. Or in English, ocean. Pinakamaliking anyong tubig na malalim at maaalat dito naglalayag ang mga malalaking barko. So ang karagatan ay pinakamalaking anyo ng tubig. So ano sa tingin ninyo ang pinakamalaking karagatan sa buong mundo? Jemerson. Pacific Ocean. Mahusay ang Pacific Ocean. Susunod ay ang dagat. Ano naman ang dagat? Maaari mong pakibasa? Pinagkukunan ng isda at iba pang mga yamang dagat. Okay, so ang dagat ay pinagkukunan ng isda at iba pang yamang dagat. So kung ang karagatan ay ang pinakamalaking anyo ng tubig, ang dagat naman ay medyo maliit kumpara sa karagatan. So halimbawa niyan ay ang West Philippine Sea. Susunod ay ang ilog. Isang malaking likas na daan ng tubig. Maaaring pinagkunan nito ang isang lawa o bukal. Salamat. Ang ilog ay isang mahaba
na anyong tubig na maaaring mapagkukunan ng lawa or tubig tabang at bukal. Ito ay maaaring mapagkunan din ng mga isda. Tama? Ang pinakamalaking ilog sa buong mundo ay ang Nile River na matatagpuan sa Africa. At ang susunod naman ay ang Amazon River. Susunod ay ang lawa. Zoe? Isang anyong tubig na pinapalibutan ang lupin karaniwang isang tubig tambang. Salamat, Zoe. Ang lawa ay isang tubig tabang. O ang ibig sabihin ay hindi maalat. Okay, so ayan ang lawa. Ang nasa larawan ay ang Mount Taal Lake. Okay, dahil ito ay nasa taas ng Mount Taal. Ito ang halimbawa ng lawa. Susunod. Bakit mahalaga ang tubig sa mga tao? Mahalaga ang tubig dahil noong unang panahon sa Mesopotamia, diyan ang unang nangyari ang unang sibilisasyon sa buong mundo. Ibig sabihin, diyan sila nanirahan sa tabi ng ilog. Bakit kaya sa tabi ng ilog? Jamerson, Para makainom ng tubig. mahusay para sila ay makakuha ng maiinom at hindi lang maiinom. Ano pa ang makukuha sa tabi ng ilog? Bukod sa tubig. Yes, Zoe. Para makakuha ng isda. Mahusay mga isda. Kailangan natin ng isda or makakain para tayo ay makasurvive araw-araw. Okay. So, dapat nating alagaan ang anyong lupa at anyong tubig. Gamitin natin ng wasto. Hindi tayo dapat magtapon ng basura upang ang mga naninirahang mga isda ay hindi malason or mamatay. Tama? Ayun lang ang ating aralin sa araw na ito. Bukas ay susunod naman ang 7 kontinente ng mundo. Maraming salamat, Grade 2. Sa araw na ito, natalakay natin ang tungkol sa anyong lupa at anyong tubig. So, tinalakay natin ito upang matukoy natin yung iba't ibang uri ng katubigan at kalupaan sa sukat, hugis at katangian. So, bakit nga ba natin ito tinalakay? Ang importansya nito ay upang matukoy ng mga estudyante or mag-aaral kung ano yung pinagkaiba ng bawat anyong lupa at anyong tubig. Halimbawa, kung pupunta sila sa isang lugar, magkakaroon sila ng environmental awareness. Halimbawa, pupunta sila sa bundok, ano yung maaari nilang gawin? At ano yung mga ligtas na yaman na maaari nilang makuha? At halimbawa naman, yung ibang tao pupunta sa isang vulkan, ano yung hindi nila maaaring gawin sa vulkan na maaari nilang gawin sa bundok? So, ang vulkan, alam naman natin na ito ay mapanganib, kaya may mga precautions na dapat sundin yung mga tao pag pupunta sila sa isang lugar, katulad ng vulkan. If there's one thing na palaging ko kasama tuwing may mall show, shoots, tapings, and even my studies, ito ang aking AGP Java Green Coffee. 100% organic, immune system booster, antioxidant, and detoxifier. With healthy natural ingredients that is good for our body, like malunggay, buwa mera, mangosteen, green barley, spirulina, green coffee bean, green tea, trace minerals, and stevia. AGP Java Green Coffee. My choice, my coffee. Biodiversity hotspot. The Philippines is one of the world's biodiversity hotspot with a vast array of plants and animal species, many of which are endemic to the region. The Philippines consists of approximately 7,641
islands, making it one of the largest archipelagos in the world. The Philippines has several mountain ranges, including Sierra Madre, the Cordillera Central, and the Caraballo Mountains. Mount Apo is located in Mindanao, is the highest peak in the country at 2,954 meters and 9,692 feet. The Philippines is surrounded by various seas, including the South China Sea to the west, the Philippine Sea to the east, and the Salava Sea to the south. Rivers and lakes. Cagayan River, the longest river in the Philippines, located in Luzon. Laguna de Bay, the largest lake in the country, situated near Manila. Marine biodiversity. The waters of the Philippines play a crucial role in the country's economy, particularly in fishing, transportation, and tourism. They also hold significant cultural importance for indigenous communities. The land and waters of the Philippines are integral to its identity. They offer a breathtaking landscape, a rich cultural heritage, and a thriving ecosystem. The Philippine waters are part of the Coral Triangle, known for having the highest marine biodiversity. It is home to numerous species of corals, fishes, and other marine life. Volcanic activity. The country is part of the Pacific Ring of Fire, with around 20 active volcanoes. Notable ones include Mayon Volcano, known for its perfect cone shape, and Taal Volcano, which is one of the world's smallest active volcanoes. Waterfalls and springs. The country boasts numerous waterfalls and natural springs, such as Pagsangan Falls in Laguna and Hinulugang Taktak in Rizal. Bodies of water. Oceans, rivers, lakes, and seas are crucial for sustaining life. The Pacific Ocean is the largest and deepest, while the Nile River is famous for being one of the longest rivers in the world. Ecosystems. Diverse ecosystems such as forests, grasslands, deserts, and tundras support various forms of life. Each ecosystem has its own unique flora and fauna adapted to its environment. Human geography examines the interactions between people and their environment. Environmental awareness help us to recognize the impact of human activities on natural systems and the importance of sustainable practices. Geography of the world. Geography is the study of the Earth's landscapes, environments, and the relationships between people and their environments. It is an integrative discipline that brings together the physical and human dimensions of the world. Understanding geography helps us comprehend the complexities of our planet and the interplay between its diverse elements. Global interconnections. Geography provides insights into global issues such as climate change, resource management, and urbanization. Landforms. Mountains, valleys, plains, plateaus shape the Earth's surface. For instance, the Himalayas are the highest mountain range, while the Great Plains stretch across North America. Problem solving. Geographic knowledge aids in addressing challenges like natural disasters, food security, and transportation planning. In summary, geography offers a comprehensive view of the world, revealing the intricate connections between people and their environments. It equips us with the knowledge to navigate and appreciate the complexities of our planet. Advocate for change. Support policies and leaders dedicated to addressing climate change. By understanding and addressing climate change, we can work towards a more sustainable future for our planet and future generations. Magandang umaga sa inyo, class. Ako nga pala si Ginoong Ronnie Payupay at ako ang inyong magiging guro sa inyong asignaturang Araling Panlipunan sa araw na ito. Bago natin umpisahan ang ating panibagong aralin, nais ko lamang magpakita sa inyo ng isang larawan
tumingin lahat sa ating telebisyon at mag-uumpisa ang tanong ni Sir Ronnie. Ano nga ba ang inyong nakikita sa larawan? Ano nga ba? Taas ang kamay? Yes? Mundo o ang ating daigdig. Tama. Ang mundo at ang ating daigdig o ang ating daigdig ang siyang nakikita sa larawan. So ano ang mga makikita niyo sa ating daigdig? Anyone? Taas ang kamay? Yes. Ang nakikita sa ating daigdig ay meron tayong tatlong bagay. Ang una ay ang anyong tubig, anyong lupa at mga tao. Tama. Ang mga matatagpuan sa ating daigdig ay ang mga lupa o anyong lupa, anyong tubig at higit sa lahat tayong mga tao. Ano nga ba ang bahagi o kasama sa ating aralin sa araw na ito? Ang ating tatalakayin ay patungkol sa heograpiya ng daigdig. Ano nga ba ang heograpiya, Sir Ronnie? Ang heograpiya ay nagmula sa salitang Greek na geographiya na nangangahulugang paglalarawan sa daigdig. Ibig sabihin, tatalakayin natin ang mga bagay na naglalarawan sa ating daigdig. Tingnan nyo ang mga bagay na matatagpuan nyo sa ating daigdig, sa labas ng ating classroom. Ang mga bagay na yan ay ang mga bagay na matatagpuan sa ating daigdig o simpleng paglalarawan sa ating daigdig. Ang isa pang ibig sabihin ng heograpiya, ito ay scientificong pag-aaral ng katangiang pisikal ng daigdig. Tinatalakay rin dito ang distribusyon at interaksyon ng mga samot-saring pisikal, bilohikal, at kultural na katangian ng mga bagay sa ibabaw ng daigdig. Ang heograpiya ng daigdig ay mayroong dalawang sangay. Ang mga ito ay ang mga sumusunod. Una, pakibasa. Heograpiyang pisikal at heograpiyang pantao. Tama. Makikita niyo sa ating telebisyon ang dalawang sangay ng heograpiya. Ito ay ang heograpiyang pisikal at heograpiyang pantao. Ating talakayin ang bawat isa. Pakibasa ang heograpiyang pisikal. Ang heograpiyang pisikal ang sangay na nakatuon sa pag-aaral ng iba't ibang katangian at proseso ng pisikal na daigdig, tulad ng paggalaw ng hangin at tubig. Ang pisikal na heograpiya ang karaniwang nagdidikta kung malilimitahan o mapauunlad ng tao ang kanyang pamumuhay. Halimbawa nito ay ang uri ng hanap buhay na kanyang pipiliin, yamang likas na kanya ng pagyayamanin, at kasuotan ng kanyang gagamitin. Okay. Ibig sabihin, lahat ng mga bagay, pag sinabi natin heograpiyang pisikal, yan yung mga bagay na natatagpuan or matatagpuan natin sa daigdig. Samantalang ang heograpiyang pantao naman, pakibasa ang heograpiyang pantao. Ang heograpiyang pantao sa kabilang banda, ang sangay ng heograpiya na nakatuon sa pag-aaral kung paano namumuhay ang tao sa kanyang pisikal at kultural na kapaligiran. Sa klaw ng pag-aaral ng heograpiyang pantao, ang wika, relihiyon, ekonomiya, pamahalaan at iba pang aspeto ng buhay ng tao, tulad ng distribusyon ng populasyon at kalunsuran. Okay, pag sinabi natin heograpiyang pantao, from the word itself, tao, ibig sabihin, tinatalakay natin dyan ang mga populasyon ng tao, ang mga wika na ginagamit ng tao sa iba't ibang bahagi ng daigdig or ng mundo. Tulad dito sa Pilipinas, anong wika ang ginagamit natin? Tagalog or Filipino. Ibig sabihin, ang wika natin ay marahil na iiba sa wika ng mga bansa na bahagi din ng daigdig. Pwedeng ito ay Ingles or wikang Ingles at iba pa. Naintindihan? Bahagi din ng heograpiya or ng heograpiya ng daigdig at pag-aaralan natin dito ang istruktura ng ating daigdig. Ano nga ba ang istruktura ng ating daigdig? So makikita nyo dyan sa ating telebisyon ang iba't ibang bahagi or istruktura ng ating daigdig. Andyan ang crust, andyan ang mantle, andyan ang outer core, at ang inner core.
isa-isa nating talakayin kung ano nga ba ang ginagampanan ng bawat isa. Una dyan ang crust. Ang crust daw ay ang pinakamanipis at labas na bahagi ng ating daigdig na may 3 hanggang 60 kilometro ang kapal. Samantalang ang mantle ay ang makapal at mainit na layer ng semi-solid na bato na may 2,900 kilometro ang kapal. Andyan din ang dalawang bahagi ng core, andyan ang outer core, na may 2,200 kilometro ang kapal at binubuo ng tunaw na bato. Ang inner core naman ay ang solido at may kapal ng 1,250 kilometro. Sir Ronnie, paano po natin maihahalin tulad ang ating daigdig na mas mabilis nating maintindihan? Sino sa inyo ang may baon na itlog sa ngayong araw? Anyone? Wala? So kung wala, try nating i-imagine, class, na kunwari, naglaga kayo ng hard-boiled egg. Ngayon, yung hard-boiled egg, anong itsura ng itlog? Ganyan ba? Tama. Ngayon, kung itlog yan, class, sabi, ang pinakaunang istruktura ng daigdig ay ang crust. Kunwari, hawak-hawak natin yung itlog or hard-boiled egg. Anong una natin tatanggalin sa itlog? Ang shell. Alam niyo ba, class, na ang shell ng itlog ay nasa pinakalabas, tama ba? So, may hahalin tulad natin sa istruktura ng daigdig ang itlog, yung shell ng itlog sa crust. Dahil yun ay nasa pinakalabas or outer layer. Ngayon, ang susunod, kapag nabuksan na natin yung hard-boiled egg, anong susunod doon? Yung kulay puti. Tama ba? So, yung kulay puti ng itlog na nasa loob ng crust, pag natanggal na natin, yun yung mantle ng ating daigdig. At pagkatapos ng mantle, or pag kinain nyo na yung white ng itlog, anong susunod doon? Yung kulay yellow. Which is, may hahalin tulad natin yon sa core. At sabi natin na nabanggit natin na ang core ay may dalawang bahagi, ang outer core. Ngayon, pag hinati natin yung pinakadilaw ng itlog, yung pinakaloob nun, yan yung inner core ng ating daigdig. Naintindihan? Yes. Kung ganon, kung inyong naintindihan, mayroon ba tayong katanungan, class? Yes. Gusto ko lang magdagdag ng karagdagang impormasyon tungkol sa crust. Ang crust ay binubuo ng dalawang bahagi. Yung una ay ang oceanic crust, which is yung anyong tubig, and then yung susunod is lithospheric or continental crust, which is yung pinagtutuntunan ng mga bansa kung saan tayo nakatapak. Okay, maraming salamat. Meron pa bang katanungan? Meron pa rin ba kayong idadagdag? Wala na? Kung wala na, may pinipara si Sir Ronnie upang malaman na naintindihan nyo ang ating aralin sa araw na ito. Maglabas kayo ng inyong sagutang papel at isa-isa nyong sagutan ang mga katanungan. Sa panuto natin, tukuyin ang tinutukoy sa bawat pangungusap. Pipiliin nyo sa kahon ang tamang sagot. So sa pinakaunang katanungan, andyan ang binubuo ito ng tunaw na bato. Pangalawang katanungan, ang pinakamanipis at pinakalabas na bahagi ng ating daigdig. Pangatlong katanungan, ito ay makapal at mainit na semi-solid na bato. Number 4, or ika-4, ito ay ang solido at may kapal na 12 or 1,250 kilometers. At number 5, at pinakahuling katanungan, ang sangay ng heograpiya na nakatuon sa pag-aaral kung papaano namumuhay ang tao sa kanyang pisikal at kultural na kapaligiran. Ang gagaling nyo naman, class, at halos lahat sa inyo ay na-perfect ang ating quiz. Dahil dyan, meron pa ba kayong katanungan sa ating aralin na Heograpiya ng Daigdig? Kung wala na, ito lamang,
ang ating aralin sa araw na ito. So, see you again tomorrow, class. Maraming salamat. Sa ating talakayan, o sa ating aralin na Heograpiya ng Daigdig, natutukoy ng bawat mag-aaral ang kahalagahan ng heograpiya, kung ano-ano ang kanyang mga sangayan. Higit sa lahat, ito ay napaka-importante dahil ang bawat mamamayan sa ating daigdig ay may ginagampanan tungkulin sa pangangalaga at pagkonserba ng ating daigdig. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng geografiya, mauunawaan natin ang paggalang sa ating kalikasan. At syempre, magiging handa tayo sa pagharap sa hamon, dulot ng pagbabago ng klima at isyong pangkapaligiran. Dahil ito ay mahalaga sa pang-araw-araw na pamumuhay, ating pahalagahan ang likas na yaman. Hanggang sa muli, ako po si Aman Frank, and this is It's Filipino.